So, usong-uso po ngayon ang pagpapaganda ng katawan lalo na ngayong summer. And sa mga ilang kalalakihan, yung iba sa mga babae rin, lalo na sa TikTok, nakikita ko to sa TikTok. Yung iba po kasi gumagamit pa ng mga tinatawag na anabolic steroids. So, yung mga ini-inject tapos lalaki yung katawan. And meron nga isang video na kung saan gumamit daw siya ng anabolic steroid and dahil doon nabulag daw siya. Panoorin natin yung video. Isang male model at dating pageant contestant ang nabulag dahil sa paggamit ng steroid upang pagandahin ang kanyang katawan. Paano nangyari ito? Talaga nasa gym pa si si Idol Rafi Nabulag sa steroids. Matikas, matipuno at gwapo. Ganyan isalarawan si Buds ng kanyang mga kaibigan at katrabaho. So siguro nagmo-modeling to, no? Kaya talagang kailangan niya mag-workout para maganda yung katawan niya. Dahil sa kakisigan, naging laman siya ng entablado bilang isang modelo. Model. Sumasabak din siya sa mga male pageant at bodybuilding contest. Lumalaban din. Weightlifter din pala. Pero mabilis ding napundi ang nakasaray niyang spotlight. Matapos siyang mabulag dahil sa isang maling desisyon, ang paggamit ng anabolic steroids. So dito pansin natin, medyo asymmetrical na, hindi na pantay yung dalawa niyang mata. No? Yung kanan na mata niya parang medyo mas malaki, mas litaw ng onte kumpara doon sa kaliwa. Tsaka parang iba rin yung kulay ng kanyang mata. Hindi na ganoon kaitim pag kinumpara niyo doon sa kaliwa. Ginagamit ng mga bodybuilders ang anabolic steroids para sa muscle mass, strength at endurance, pati na rin sa faster recovery. Actually, isa po itong type ng drug misuse or ginagamit yung isang uri ng gamot na hindi naman dapat dun sa desired effect. So, misuse po yung tawag dyan. So, totoo, ginagamit ito ng mga ibang weightlifters, bodybuilders kasi ang anabolic steroids po ay isang form ng synthetic na testosterone. So, again, yung testosterone, yan po yung male hormone. Yan yung tumutulong para mag-increase yung muscle mass. Of course, para mas mabilis lumaki yung mga muscle. Tumutulong din yan para mas mabilis matunaw yung mga fat. Kasi testosterone, pabababa po ng fat yan. And para maging maganda rin po yung density o yung tatag ng buto ng mga athlete na gumagamit nito. Try ko pong mag-inject ng steroid, yung palaki ng katawan. 2016, nag-inject ako, edad ko po noon 21. Ang anabolic steroids, hindi po yan dapat ginagamit sa bodybuilding. May mga ibang sakit tayong pinaggagamitan yan, yung mga synthetic testosterone. Pero yung mga ganito, dapat po nababantayan. Tapos after 2 years, lumabas po yung yung glaucoma ko. So may glaucoma siya. Nabulag ako. So dito sa pictures niya before, okay, so kita naman natin, ang ganda ng development ng katawan. Very defined yung kanyang muscle mass, no? Kasi nga, inamin naman niya na, kumbaga, gumagamit siya ng performance enhancing drug or yung itong mga anabolic steroids. Mas mabilis po talaga epekto kapag naka-steroid po ang isang athlete. Kasi nga, meron siyang ibang source ng kumbaga, may iba siyang tulong na pinagkukuhanan kumpara doon sa mga natural. Pag natural kasi, natural na po-produce yung testosterone. Of course, sa kinakain, nakakapag-produce naman tayo nun sa kinakain natin, sa tagal ng pag-exercise natin, sa sunlight, and sa mga tamang nutrition. Yan po yung mga natural ways para pataasin ang testosterone na hindi gumagamit ng synthetic or anabolic steroids. Desisyong itong habang buhay niyang pinagsisisihan. So, gumagamit na siya yung guide, no? Para sa mga may visual impairment. Kasabay kasi ng pagkawala ng kanyang paningin, naglaho na rin ang mga oportunidad. Tingnan nyo yung mata dito ni Sir, no? Talagang medyo maga, no? Tapos yung itim ng mata, hindi na siya ganun ka fully black. Parang may mga specks ng white colors. Tapos yung gilid or yung medyo baba nung eyeball niya, may mga itim-itim. Hindi po yan normal, no? Dapat puti lahat yan. May mga onting ugat lang tayong makikita. Pero yung kay Sir, very asymmetrical. Hindi po normal. Marami akong racket na sumasali ako sa mga... Hindi ko sure kung okay pa ba yung left niya na mata Kasi grossly, parang mukhang normal. Hindi ko sure kung right eye lang yung apektado sa kanya. Pero kung glaucoma to, possible na meron na ring starting dun sa left. By the way, ang glaucoma po, ang nangyayari dyan, isa po yung kondisyon sa mata na kung saan tumataas po yung pressure sa loob ng eyeball, sa loob ng mata. And dahil dun, natutulak or naiipit po yung mga nerves sa mata. Optic nerve, naiipit po yun. Pag naipit yun dahil sobrang taas ng pressure, pwedeng dahan-dahan na lumabo yung mata or biglaan. May mga types po ng glaucoma na kung saan biglaan po. Siguro very acute days lang, biglang labo agad yung mata or worst case, pwedeng mawala completely. Po ako yung sumali ng mga bikini open. Siguro kumikita po ako sa loob ng isang linggo.
Kita rin po ako siguro mga 25 to 30, ganun. Laki kita ni sir, no? Malakas ang income niya before, no? 2018 nang tuluyan siyang nabulag. Naubos na ang kanyang mga naipundar. At sino nga bang tatanggap ng isang bulag sa trabaho? Para magkalaman lang ang kumakalam ng sikmura, naisipan na niyang mamalimos. Inisip ko kung sino yung tumutulong sa kanya. Kung meron ba siyang mga relative or kung may pamilya siyang tumutulong sa kanya. Naglalakad-lakad po ako madalas. Kahit napakadelikado. Parang nalilimos na rin. Medyo risky yung ginagawa ni sir kasi malabo na yung paningin niya tapos namamalimos pa sa streets. Pwede mabangga no? Pwede rin siya ma-disgrasya or mapaaway, ma-hold up, di ko alam. Medyo delikado. Sa barangay Baisa, binaybay ni Mads ang kalsada hanggang sa makarating siya sa timog at Layo. tumas-murato. Kumakapa-kapa, nagbabakasakaling makatanso ng kaunting awa. Minsan yung glaucoma, ang pangit dyan, wala siyang sintomas bukod sa dahan-dahang lumalabo yung paningin. So, yung iba kasi minsan hindi nagpapacheck up, napapansin nila malabo yung paningin pero akala nila dahil lang kailangan lang ng salamin, yung pala glaucoma na. Yung iba namang pasyente na may glaucoma, sumasakit yung mata o kaya naman namumula yung kanilang mata. Pwede rin naman nahihilo o kaya naduduwal. Isa na rin po dahil naglalakad po ako, yung makita po ako ng mga handler ko dati. Yung makasamahan ko para Dati matulungan niyang din po. kasama ako sa naglalakad. trabaho. Kasi kung hindi po ako maglalakad-lakad, hindi po nila ako malalaman yung kalagayan ko eh. So, tumataas po yung pressure sa mata ng pasyenteng may glaucoma kasi may tubig po dyan sa loob ng mata natin. And normally, dapat umiikot yung tubig na yun. Kumbaga, nare-replenish siya. Nagkakaroon tapos nawawala din para maintain po yung normal pressure. Ngayon sa glaucoma, wala pong capacity yung mata nila na i-maintain yung normal pressure. So, sobrang daming production ng fluid sa loob ng mata. Ang ending, tumataas yung pressure, tapos natutulak yung nerves, tapos pwede sila mabulag. Hindi exempted ang may kapansanan sa mga kriminal. Tama. Mga salbahe. PWD na nga. Magsasamantalan pa. Okay, baka meron tayong onting confusion sa mga terms na nagamit natin dito sa video to. Marami po kasing types ng steroid. Steroid in general, yan yung ginagamit nating term. Meron tayong corticosteroid. Okay, yan yung madalas na binibigay sa mga pasyenteng may autoimmune disease, mga rheumatoid arthritis, SLE, mga lupus, mga ganon. Sa mga inflammatory conditions, mga ankylosing spondylitis, basta mga pamamaga ng katawan na very chronic. Alam niyo po yan sa mga niresetahan ng steroids. Meron din namang anabolic steroid. Yan yung pinag-usapan natin kanina. Yung mga synthetic na testosterone. Yan, anabolic steroid yan, pampa-enhance ng performance ng mga athlete and binibigay din sa mga ibang uri ng sakit. Ngayon, magkaiba po yan. Magkaiba po yung corticosteroid and yung mga anabolic steroid. So, medyo napagpapalit ito madalas nakikita ko madalas sa TikTok, sa internet. Medyo nalilito yung mga tao dyan. Ang anabolic steroid, wala po tayong study na nagpapatunay na pwede siya mag-cause ng glaucoma. Okay? So, hindi po siya yung nagsanhi ng pagkabulag ni sir, yung pag-inject niya. Pero yung corticosteroid, pwede siya maging risk factor ng pag-develop ng glaucoma. So, kung si sir ay nag-take ng corticosteroid, pero I don't think meron siyang tinitake na corticosteroid kasi, yun nga, binibigay yun sa mga arthritis, sa mga iba't ibang uri ng sakit, sa asthma, pwede rin yun. So, baka hindi yun yung dahilan. Pero, okay, ngunit, so balit, dadapwat, hindi ito dahilan para mag-take na tayo ng anabolic steroids na yung tinatawag nating misuse or mag-abuse ng mga ini-inject, lalo na sa mga athletes dyan, sa mga bodybuilders. Kasi marami pa rin tong side effects. And tingin ko yung mga side effects nyo, hindi naman worth it. Lalo na kung hindi kayo nababantay ng mga doktora. Kasi may mga athlete talaga na lumalaban, nagtitake sila ng steroids, pero may mga nag-check sa kanila. May mga tumitingin na doktor sa kanila. And I think okay lang yun kasi namomonitor sila eh. Pero meron kasi sa TikTok minsan na, alam ko, teenager pa yung nakita ko eh. Hindi ko napapangalanan. Nagtitake siya ng steroid, pinapakita niya talaga sa camera and pinopromote niya. Which is very wrong. So, marami po kasing side effects yan. Ano-ano po. Unang-una, syempre may risk tayo ng heart disease. Madali tayong magkaroon ng sakit sa puso kasi nakakataas po yan ng mga bad cholesterol. Yung atay natin, pwede rin po yan madali. Meron tayong tinatawag na hepatic adenoma. Okay, bukol po yun sa atay. Kadalasan sa mga babae yun na nagpipills. Pero hindi ibig sabihin nagpipills ka magkakaroon ka nun. Pero risk factor yun, yung pagpipills. Pag nagkaroon yung lalaki ng hepatic adenoma, most likely, baka nagtitake siya ng anabolic steroids. And kung hindi talaga nababantayan yung pagtitake nyo ng mga anabolic steroids, worst case, kapag napasobra, pwede kayong magkaroon ng pagbaba ng inyong sperm quality. So, pwede kayong hindi magkaroon ng baby. Baka mahirapan pa kayo magbuntis. Ha? Ay, baka mahirapan pa kayo magkaroon ng anak.
Yung mga lalaki kasi kausap ko eh. Hindi naman nagbubuntis yung mga lalaki. Okay. And usually sa mga nagtitake ng steroids, medyo marami silang mga tagyawat, no? Lalo na sa likod o kaya sa buka. And medyo mas maaga silang magkaroon ng baldness or pagkapanot. So, anabolic steroids, is it safe? It's not 100% safe kasi marami siyang side effects. I-recommend ko ba yun sa mga gustong mag-bodybuild? Siyempre ako personally hindi. Kasi yun nga, maraming side effects. Unless siguro merong tumitingin na doktor sa inyo. And mas okay siguro kung natural way na lang natin patasin yung ating testosterone. Again, para naturally tumaas ang ating testosterone sa mga nagba-bodybuilding, dapat maganda yung diet, high protein, high fiber, bawasan natin yung mga processed food, gawin natin consistent yung ating mga workouts, and syempre iiwas tayo sa yosi, sa alak at sa kung ano pang bisyo. Stop it. So again, medyo hindi po tugma no yung title ng video. Hindi yun yung nag-cause. Tingin ko hindi yun yung nag-cause. Anabolic steroids ng glaucoma. Pero hindi ibig sabihin na safe na 100% yung mga anabolic steroids. Sa mga nagtitake po ng corticosteroids, kung nakatatakot kayo sa side effect nito, which is yung glaucoma, hindi naman po yan ibig sabihin nagtitake kayo nun, magkakaroon ka automatically. Lalo na kung nireseta naman po ng mga doctors sa inyo. And lalo na kung nagmo-monitor naman po kayo and nagpa-follow up kayo regularly. Kasi controlled po yung dose nun eh. Kaya po yan ina-adjust ng mga doktor, kaya yan tinitaper, binabawasan dahan-dahan, o kaya dinadagdagan dahan-dahan. Kasi yun lang yung therapeutic dose na bagay sa inyo. And sobrang baba po ng risk na magkaroon kayo ng mga side effects. So ito yung sabi ni RC, sabi niya hyperthyroidism. Hindi yan hyperthyroidism. Yung nasa comment. Sinabi na nga na glaucoma. Although medyo kamukha kasi ng hyperthyroidism, di ba? Yung thyroid eye disease, medyo lumalaki din yung mata nila. Pero kadalasan kasi sa thyroid eye disease, magkabilaan, bilateral, yung mata na lumalaki. Other risk factors para magkaroon ng glaucoma, isa na dyan yung kapag nagkakaedad tayo, pag more than 50 or 60 years old, medyo at risk na. Kung meron tayong high blood at diabetes, na lalo na kapag hindi kontrolado yung sugar tsaka BP natin. And syempre kung meron tayong family history ng glaucoma, pwede po yan maipasa and pwede pong tumakbo yan sa family. Dok, paano makaiwas sa glaucoma? Again, isa to sa mga sakit na wala tayong isang single na paraan para makaiwas. Ang maganda lang po natin gawin is observe natin yung ating eyesight and magkaroon tayo ng regular check-up sa ating mga ophthalmologist kasi sila po ang dapat tumitingin yan. Sila nakakaalam kung anong mali sa mata nyo. And syempre, huwag natin babalawalain yung mga ibang sintomas na sinabi ko kanina, yung panlalabo ng mata, pananakit ng mata, pagsakit ng ulo, pagduduwal. Yung mga yon, huwag natin babalawalain, magpakonsulta or magtanong agad tayo sa ating mga ophtha. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.